Nakakabingi ang lakas ng music mula sa car stereo ni Abby. She was driving fast, na tila hinahabol ng kung sino. Nakasanayan na niya ang ganoong pagmamaneho. At 26, maraming beses na siyang nahuli ng traffic police. May time na nakakalusot siya dahil sa suhol. Ngunit, kapag nakakatagpo naman siya ng dedicated sa trabahong pulis, ay wala siyang magawa, kundi ang magmulta. But she took everything easy. She had just finished studying law at naipasa naman niya ang bar exam ng walang kahirap-hirap. Palibhas ay matalino naman siya. Pero sa kasulukuyan ay hindi pa niya ibig seryosohin ang kanyang napiling profesyon. For some time, ay gusto muna niyang ipahinga ang sarili dahil masyado siyang na-pressure sa 8 taong pag-aaral ng abogasya. Ano ba? My ears are irritated. Hindi nakatiis na reklamo ng kanyang kaibigan na nakaupo sa tabi niya. Mapilit kang sumama sa akin. Magdusa ka. Nakangiting ingos niya sa kaibigan niyang si Carmi. Kaklase niya ito sa law school. Na sinamang palad na bumagsak sa bar exam, kaya imbis na magtrabaho ay bumalik ito sa review class para sa susunod na bar exam. Kung hindi na ako excited na makilala ang anak ng kaibigan ng papa mo, ay hindi ako mag-aaksaya ng panahong sumama sa iyo. Pa-smid na sabi ni Carmi. God, Abby, kung may sakit lang ako sa puso, ay baka matagal na akong inatake dahil sa bilis mong pagpapatakbo ng kotse. I don't want to die. Please lang. Hindi ko pa na ipapasa ang bar exam. Natawa siya. Ang dami mong reklamo. Aniya, sabay tapik sa balikat nito. She was beautiful with round eyes, perfectly pointed nose, red and sexy lips, and rosy cheeks. Her long hair was black and shiny. She stood 5'6". Lubos na sana ang kanyang kagandahan. If not because of her slightly fat figure, she believed that it lessened her sex appeal. And she considered it as one reason kung bakit hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Ikaw naman ang mapilit na sumama sa akin. Patuloy niyang sabi. Palibhasa ay gusto mo namang makakita ng gwapo. Gwapo ba talaga ang Carlos na iyon? Curious nitong tanong. Carlos was her dad's friend's youngest son, na isa ring abogado. Nagkibit siya ng balikat. According to Daddy, but I won't believe him till I see the guy. Alam mo naman si Daddy, mahilig gumawa ng kwento. Baka sinabi lang niya na gwapo ang Carlos na iyon para magkakaroon ako ng interes sa proposal niya na pumasok akong assistant ni Carlos. Isang paraan daw iyon to practice my profession para magkakaroon kaagad ako ng experience. Si Daddy talaga. Napailing siya. Siya nang ang may gustong abogasya ang kunin kong kurso. Siya pa itong mapilit na pumasok akong assistant ni Carlos. Isang lalaking wala akong idea kung ano ang ugali. At pumayag ka naman. Tumaas ang kilay ni Carmi. Akala ko ba'y kakaya-kaya mo ang daddy mo? It's because Dad made a promise na makikipagsundo siya muli sa mami kapag naging obedient daughter ako. Her eyes gleamed with happiness. A year ago, naghiwalay sila ni Mommy. Nang walang malaking dahilan, Mom used to think that Dad had a mistress. Dad hated Mommy for being nagger and a jealous wife. Plus ang pagiging madyongera niya. Yun lang. At nag-decide na silang magkanya-kanya. My mission is to bring them back to each other's arms again. At mangyayari lamang iyon kung magsunod-sunuran ako kay Daddy. Nangako siyang makikipag-reconcile kay Mommy. Anak pala ng kaibigan ng Daddy mo si Carlos na iyon. Tanong nito. Bakit hindi mo pa siya nakikita? Kasi po, kailan lang naman naging kaibigan ni Daddy ang ama ni Carlos? That time, nasa States pa ang lalaki na iyon. 13 pa lang daw ito nang makapunta sa States para mag-aral.
He lived with her rich grandmother in the States. And take note, he studied law in Boston. He is the youngest of the 3 sons at siya raw ang pinakamatalino. So after 18 years, he finally returned to the country of his birth. Excited na bulalas ni Carmi. Dapat lang talagang ipakilala mo siya sa akin. Baka siya ang pinakahihintay kong lalaki. Flirt, napailing na sabi niya. So, ano naman ang magiging trabaho mo sa kanya? Muling tanong nito. You're really makulit. Hindi ba't sinabi ko ng assistant? Assistant? Which means someone who brings his things? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Someone who answer his phone calls? Alalay? Excuse me. Hindi no. Paingos niyang sagot. He has a secretary to do those stuff. I'm going to go with him to his courtroom hearings. At mamamatay ka ng inggit kapag nakita mo akong aktwal nang humahawak ng sarili kong kaso. Exciting. Napapalatak na sabi nito. I wish I had passed the bar exam. Kaya ngayon pa lang, ay mag-review ka na ng mabuti. Biro niya. If you don't pass the next bar examinations, you will be a law student forever. Hindi naman kalakihan ang opisina ni Attorney Carlos sa 28th floor na Abad's Law Firm sa Ortigas. Subalit malinis iyon at maayos. Magkatabing nakaupo sa visitor's chair ng cubicle ng sekretarya ni Carlos, sina Abby at Carmi, habang hinihintay ang pagdating ng binatang abogado. Na ayon sa sekretarya nito, ay may kinakausap lamang na kliyente sa executive lounge ng building. Coffee? Alok ng sekretarya mula sa desk nito. No thanks. Salubong ang mga kilay na tanggi niya at naiinip na sumulyap sa relo niya. Anong oras darating ba ang boss mo? Tanong niya. Baka abutin kami ng gabi dito. Wala pa siya. For your information, namumuti na ang mga mata namin dito sa kakahintay sa kanya. Siniko siya ni Carmi. Ano ka ba? Pabulong nitong sabi. Kaunting pasensya pwede? My goodness, Carmela. We've been here for an hour now. Naiinis na sagot niya. Niwala tayong idea kung darating pa nga ang hinihintay natin. O hindi na. He's coming. Mariing sabad ng sekretarya na naririnig ang sinabi niyang iyon. Formal na sumulyap ito sa kanila. Gaya ng sinabi ko, may kinakausap lang siya ng isang mahalagang tao. Kung hindi niyo kayang maghintay, pwede na kayong umalis. Paingos na ibinalik nito ang mga mata sa ginagawa. Sungit. Nakataas kilay na bulong ni Abby. Ilang sandali lamang ay iniluwanan ng pinto si Attorney Carlos. Sa tingin ay 5 feet and 8 inches ang height nito. Maganda ang tindi, na nababagayan ang suot nitong Amerikana. Heart-shaped ang mukha nito. May bilugang mga mata at maputi. He was 31 years old, a handsome bachelor. Anna, coffee please. Utos nito pagdaan sa desk ng sekretarya. He caught a glimpse of Abby and Carmi bago ito dumiretso sa sariling opisina na ang paligid ay salamin. Agad ito nagbasa ng newspaper. Sumunod si Anna sa opisina nito at nang lumabas ang sekretarya ay inanyayahan na silang tumuloy sa silid nito. Let's go, Carmi. Anyaya niya sa kaibigan. Ikaw na lang, Abby. Pabulong na sagot ni Carmi. Gwapo nga pero mukhang suplado. Nakakaasiwa. Hey, you promised me na sasamahan mo ako. Paalala niya. I changed my mind. Sagot nito sa siya itinulak. Sige na. I'll wait for you here. Tutal ikaw naman talaga ang may sadya sa kanya. Ikaw na ang bahala. Taas noong itinungo niya ang opisina ni Carlos.
You may sit down, Attorney Ilustrad. Anyaya ni Carlos nang makapasok si Abby. Thank you. Sagot niya at naupo sa visitor's chair na sa harapan ng desk nito. She looked around the office and was impressed. Carlos was a neat man, with an organized desk and a clean room. Tinapos muna nito ang binabasang article sa newspaper bago muling bumaling sa kanya. So you are Mr. Ilustrad's only daughter? Tanong nito. Can I see your resume? Come again? Tanong niya. Kahit malinaw naman ang tanong nito. Resume. Tipid na sagot nito. Do I have to show one? Kunot noong tanong niya. Your father is my dad's friend, remember? At hindi naman formal na trabaho ang papasukan ko. I just want to gain experience from you. Hindi niya nagustuhan ang sarkastikong ngiti na ipinakawala nito. The only thing I heard about you is that you're an easygoing woman na hindi alam kung ano ang gustong gawin sa buhay. Saad nito. Really? Napataas kilay siya. You talk too much. I'm the daughter of your dad's friend, offering my time to help you in your job, free of charges. Ngayon, just tell me if you want my service or not. Pag sinabi mong hindi, ngayon din ay aalis ako at hindi na muling babalik dito. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito na warang hindi nagustuhan ang mga sinasabi niya. Alright, it's a waste of time if I go back home just to get some credentials. Would you mind if I would tell you something about myself? She did not wait for him to answer. I had finished my law degree at the University of the Philippines last October, and where you have been for the past 9 months, Attorney Ilustrad. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Of course, at home. Mataray na sagot niya. Coming for the bar exam. Working 90 hours a week. Sleeping on my desk. Eating in the library. Nonsense. He gently ran his finger through his thick hair. God, he was really very handsome. At hindi makakaila ni Abby. Sa kanyang sarili na kaagad siyang napahanga ng lalaki. Have you tried observing real courtroom settings during your free time? Pagkakuway tanong nito. I did several times. Mariing sagot niya, sabay irap. In a real courtroom? Yes. Before a real judge? Of course. Siguro naman ay alam mong may mga practicum classes ang mga law students. Napangiti si Carlos. Masyado kang irritable. I'm afraid hanggang courtroom ay dadalhin mo ang ugali mong iyan. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita. Attorney Ilustrad, na hindi isang laro ang papasukin mong ito. You're going to work with me as a real lawyer. Ang trabaho ko ay magiging trabaho mo at magiging katuwang kita sa mga kasong hahawakan ko. Makahulugang tingin ang ipinukol nito sa kanya. To be a lawyer is a dangerous profession, Attorney Ilustrad. Are you ready to take the risk? Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Back in the States, maraming namatay na abogado bago pa man natapos ang kasong hinahawakan nila. Mariing pagpapatuloy nito. Are you discouraging me? Napipikang tanong niya. Kung ayaw mo akong makasama, just tell me, okay? Hindi ko naman ipagpipilitan ang sarili ko sa iyo. As a matter of fact, ang daddy ko lang ang may gustong pumunta ako rito. I'm not saying anything like that. Ngumiti ito. And before I forget, Miss Ilustrad, if you're really willing to work with me, be sure na available ka all the time. During our free time, we will do some research. Do you have a car? Yes. Fine. I need you tomorrow. May pupuntahan tayo. Tomorrow?
Napamulagat na ulit niya. Yes, tomorrow. Nakangiting sagot nito. Be here at 7 o'clock in the morning. Marami pang sinabi si Carlos na hindi sigurado si Abby kung natandaan niya ang lahat. Tulala siyang umuwi sa bahay nila dahil mukhang mapapasubo siya yata. Agad niyang tinawagan si Roberto Ilostrat, ang kanyang daddy, nang makarating siya sa kwarto. Hello, Daddy. Ano yan ang sumagot ang ama sa cellphone nito? O bakit iha? Excited nitong sabi. So, kumusta ang lakad mo? Dad, mukhang ayoko na yata. Sabi niya. O bakit naman? Aside from mukhang suplado at stricto ang Carlos na iyon, parang napipilitan lang naman siyang tanggapin ako dahil kaibigan mo ang papa niya. And Dad, tinatakot pa niya ako na delikado raw ang trabaho ng lawyer. Mahabang salaysay niya. At natatakot ka naman? Napangiting sagot ng kanyang ama. You know, Iha, nakita kasi ni Carlos na you're taking everything easily. Parang wala kang planong seryosohin ang profesyon mo. Kaya ngayon pa lang, ay inahahanda na niya ang loob mo. But I really don't like working with him, sabi niya. Ngayon pa lang ay alam ko na nang hindi kami magiging komportable sa isa't isa. Imagine, he called me easygoing. I'm sure na ikaw ang nagsabi niyon sa kanya. Abby, you just met a serious and dedicated man, ani ng kanyang ama. And because you learned that, you develop an opposite attitude. Natatakot ka na posibleng palagi niyang mapuna ang mga hindi ka nais-nais na ugali mo. Dad, can you give me another 1 year to prepare myself? Mahinang tanong niya. Abby, this is a big opportunity for you. Kumbinsi ng kanyang ama. Why not try working with Carlos? I'm sure naman na makakasundo mo siya dahil mabait din siyang katulad ng papa niya. Akala mo lang nasuplado siya dahil hindi mo pa siya nakikilala ng lubusan. Ang mabuti pa ay pag-aralan mong muli ang mga bagay tungkol sa profession mo para kapag kailangan ka na niya, nakahanda ka. But he needs me tomorrow. Seryosong sagot niya. Then fine. Napangiting sagot nito. Mas maaga mas maganda. I heard from his father na may bubuksan siyang kaso. Isang controversial case. Isang kaso kapag naipanalo ni Carlos ay magpapatanyag sa kanya bilang mahusay na abogado. And I'm sure na malaki rin ang maitutulong nito sa iyo dahil marami kang matutunan sa kanya. Napalunok si Abby habang pinag-aaralang mabuti kung itutuloy niya ang pagtatrabaho kay Carlos o itutuloy niya ang pamamahinga sa bahay habang inihahanda ang sarili sa kanyang profesyon bilang abogado. So, when are you going to come here? Napaisip siya. 2 araw pa lang ako rito sa bahay ni Mami. Pagkakway sagot niya. Sa Wednesday pa ako uuwi dyan. Ganoon kasi ang kasunduan ng kanyang mga magulang. Sa 1 linggo, ay 4 na araw siyang manatili sa bahay ng kanyang mami at 3 araw naman sa bahay ng kanyang daddy. Magmula nang maghiwalay ang mga ito, ay palipat-lipat na siya ng tirahan. God knew how she wished na muli silang magsama-sama sa iisang bubong. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.